kaliwanagan ng siyang dalawang kapayapaan at kasiyahan. Lord, salamat at pinupuno mo ng liwanag ang lugaring ito, Lord God. Salamat at pinupuno mo ng iyong presensya. Salamat, Panginoon, at nararamdaman namin ang iyong pagmamahal. Hindi lang sa oras na ito, kundi sa bawat araw ng aming mga buhay. Maraming salamat sa iyong dakilang biyaya, sa iyong dakilang grasya, Lord God, na sa aming mga pagkakamali, sa aming pagkukulang, patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kaming biyayakap, patuloy mo kaming tinatawag, patuloy mo kaming tinatama ang aming landasin, O Lord. Salamat, salamat, O God. Pagsumot na dumaranas, nandiyan ka, Lord. Alam namin nandiyan ka. Alam namin kasama ka namin. Sa tagumpay man at sa kabiguan, alam namin nandiyan ka. Sa mga kabiguan yun, Lord, alam namin may victory kang binigay. Higit pa sa amin yung i-expect, Lord God.
worship, Lord God. Kung saan, Panginoon, yung buong puso, buong kaluluwa, buong isipan namin sa ilalim ng ilalaan. Hindi dahil marami kami ngayon, kundi maging buhay namin doon sa patuloy na manalangin. Ang patuloy na lumapit sa iyo, Panginoon, at patuloy na magpakumbaba at magpasakop, Panginoon, sa iyong kalooban. Hallelujah. Hallelujah. I'm sorry, Lord, for the things I did. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When I look into your holy hand, when I gaze into your glory,
Tapos niyan, pag-second tayo. Ba't di sila ate? Habol na lang. Sabi ko, mabol na ng mga dinner. Sabi niya po, try nyo daw po. Sino? Sila, Ate Arden. Ano tayo ka? I worship you? I worship you, Don Moen. I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. Kita mo na tayo. Wala ka pa sa akin po. Pinulo natin. Lalo po kayo. I
tayo sa ating prayer meeting at may binigay sa ating Spirit. Ito ay dalawang uri ng tao. Dalawang uri ng tao na nakakilala kay God at hindi nakakilala kay God. Ano pinakakaiba ng dalawa? Yung nakakilala kay God ay madaling nauunawaan yung pagkindiyos ni God sa kanilang buhay. But yung hindi nakakilala kay God ay kailan hindi na maunawaan ang pagkindiyos ni God sa kanila. At hindi talaga nila maramdaman na may Diyos sa kanilang buhay. So sa pagkakataon ko ay may binigay si God sa atin na ayon kay Paul, mga taga-Corinto, chapter 15, verse 33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Tingnan lang natin yung isang putas na bulok, sinama sa atin sa karamihan. Pag mahina yung kadalasan na nahahawa yung karamihan na putas. So ganito tayo. Dito sa ganito, ito kadalasan kasi nangyayari sa ating panambahan. Hindi sa ating panambahan. Pagtapos ng preaching, may katapik tayo. Ikatapik natin yung kapwa natin. So hindi kaya-ayak ng God. So, ibig sabihin, ang mahirap nito, nakaunawa na tayo sa mensahe ni God, pero hindi natin na-apply, na-isagawa. So, kung tayo totoo na isa na sa buhay natin ang mensahe ni God, dapat ito tumitin mo sa ating puso't isipan, kagaya ng mensahe ni Pastor Bernardo na nakaraan, ito pagpapaliwanag about sa Holy Spirit, spiritual man, and katawang lupa. So, kung hayaan natin i-convict tayo ng Holy Spirit, so as magkaroon ng connectivity ang Holy Spirit sa ating spiritual man, o kaluluwa, magagawa natin kontrolin. Matutulungan nilang dalawa, kontrolin natin katawang lupa. Ito sa ating mga tira. So ito kasi nagiging ugat, sabi nga ni Lord Jesus, pinakamaliit na bagay na sa ating katay, ating dila, makapangyarihan sa paggawa ng kasalanan. Hanggat hindi natin nakokontrol ito, hindi, dito tapos tayo dito sa mensahe na huwag kayong kadaya. Ang sa mga kasama ay sumisira ng magandang mungay. So, now, tumaya po natin sa, ayun naman, kay Haring Solomon, Proverbs 13:20. Lumakad ka na kasama ng mga pantas na tao. Diba sinasabi natin, mas magandang kausap si Dorothy. Bakit ka mo? Ang ibang kasi lagi nasa Holy Bible eh. Yun nga lang, kaya mahirap po makasama si Dorothy sa kanya English.
Pag napakasarap kasama, binabrutas, yung mensahe nila. So, hindi ka maliligaw. So, at ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapaliwala. So, kung makasama tayo sa malayo pega, tangay tayo. So, undas pa, nagalit tayo matangay. Kung mahina ang pananampalataya natin kay God, mas masarap dito sa kabila ito, masaya tayo. Ay, gusto isita na matangay tayo sa kanyang desipson. So, isita na hindi maalis yung may ginagamit sa atin. So, kaya kung tayo nakakilala ng kanya, dapat isa buhay ko talaga, isa-apply ko talaga natin yung pagiging Diyos nila sa atin. At lagi natin ititimod sa ating puso't isipan. So, pinagaharian na ako, nag-work ng Holy Spirit sa akin. Makakontrol ko ang gawa ng kalaban sa akin, about sa aking katawan, sa aking dila, puso't isipan. So, pag nagkagano na laging natin motivation ng ating puso't isipan, mapapaliwalay tayo sa mensahe ni ganito. Sa magiging doon sa mga pantas, malalayo tayo doon sa hindi tayo mapapasama sa mapapariwarai ka na sa mga doon sa mga negatibong kaisipan. So, dahil ano sabi dito, ay dapat lagi natin kasama ang pantas. So, kung mahina tayo sa kung hindi sa ibig sabihin yung matatayo yung kasama natin, pag nagsumabay tayo doon, mahahawa tayo sa katalinuhan nila. Ibig sabihin, kung negatibo tayo tao, at sila'y positibo, mahahawa tayo sa pagiging positibo nila. At kung naging positibo tayo, may apply natin ito sa ating buhay. At ganoon din, tayo din makakahawa din sa kapwa natin. Doon sa mga napapariwara. So, kaya mas maganda nga ginagamit tayo sa ating kapwa. Tayo doon sa hindi nakakilala tayo. Sabi nga ni Gade, inaya niya si Paul na si Paul ba yung pas? Peter? Yung Inaya yung mamalakaya ng nangingisda. Peter. Peter. Inaya niya si Peter, si Santiago. At sila, di ba? Ng mamalakaya. Mamalakaya ng kusaan, mamalakaya ng kaluluwa. So, yung mag-preach sila ng mensahe kasama si God. So, yun ang dapat natin sa puso lagi. Oh, tika lang. Negatibong tao natin, tika lang. Pero sa trabaho ko, mas gusto ng mga kasama ko. Kahit kayo, sinasabi sa akin, hindi ka man nakakikip o umpok doon sa mga Indiano. Dahil sila nakaumpok doon. Kaya kung dahil sarili akong police, hindi ako maalis doon. Wala silang marinig sa akin. Kaya sinasabi niya, napakatahimik ng tao. Hindi ko naman sabi, English kasi kausap. But, ibig sabihin, pagiging tahimik natin ay ibig sabihin na yung utak natin nag-work yung puso at isipan. Kapag matchad tayo, mapag-observe. So, ibig sabihin, kasi kung madaldal ka, wala ka na observe eh. Panay kasamaan na lang kung ano naisip sa'yo. Pero kung tahimik ka lang, kapag mamasdan mo yung mga ginagalaw ng kwapa mo, mapag-aaralan mo sila. So doon, mapagtatanto mo na, tika lang, may mali yata rito. Ito kadalasan na ngayon, sa panahon natin ngayon. Sa mga ganyan, sa about politics, madali sinatatangay eh. Mas maganda to negatibo eh. Mas masaya ron eh. Diba, may ginumura, sigad, tuwa pa sila ron, diba? So, mahirap ang ganun pag yung napasama tayo doon sa mga hindi nakakilala. Kasi nga, dapat, sabi nga nila, huwag tayong umupo doon sa kanila, sa mga masasama, dapat tayo makawa. Tapos umupo tayo doon sa mga tuwid, para maging matuwid din tayo sa harapan ng God. So, Kawikaan 22, 25, 24 to 25. Huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit. Kasi pag nakikipagkaibigan tayo, gusto mahawa pa talaga tayo. Ito, kung ano ma-adapt natin yung mga kagaya na, may kapatiran tayo, ma-attend. Kailangan advice na ako about pride. Pero hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Kaya, kung hindi talaga natin hayaan na mag-work ang Holy Spirit sa atin, kaya hindi natin mag-control natin katawang lupa. Kaya nga ito sinasabi ni Pastor Donald. So, nasa
sa ating kasi yun kailangan maging yung humble nga Yun talaga pinaka malapit sa isa sinasabuhay natin sige kahit nakakilala tayo, nanambahan tayo, nagkumaating ng prayer natin, inususan natin. Kaya sinasayang lang po talaga natin ang panahon, nagpupunta na ng panambahan, pagdating ng prayer meeting, pananambahan, useless. Maging sa pag-pray, may nalulun yung balakid wala kang tiwala sa pag-ipag-usap mo pwede. So, ang tuwa ni Satan sa atin. So, nakakagod pag ganun. Hindi natin makontrol ang ating sarili, hindi natin hindi mag-work ang spiritual man natin. Hindi talaga magkaroon ng connectivity sa Holy Spirit. Hindi ka. Kaya, nakakalungkot gano'n. Pero kung seryoso talaga natin, at hanapin talaga natin, papaglalabanan natin yung mga negatibo natin attitude. Pagiging madali magalitin natin, mapokontrol natin yun. Alam niyo ba na panahon nakaraang presidente, nahawa din ako sa kanya Yan yung mga vlog ako sa YouTube, nagmumura ako. Hindi pa ako nagpapatuloy ng panambahan. Kaya sana matagay, tinanap ko siya Doon din sa pag-ibig sa kapwa, doon ko rin na sa dating Pangulo. At naisip ko, pag-ibig ng tao ito Tinanap ko ngayon, sige. Naging positibo, yun naging dahilan kung bakit ako naging advocate. So, inasa ko kayo Kasi napagtanto ko, teka lang, may mali. Ano lang ito Tao lang ito. Ano ng tao? Ibig sabihin nakapasok sa tao. Pag-ibig ng tao. Hindi pag-ibig ng Diyos. So, yun na ko ngayon. Sige. So, ito ako ngayon. Nakasumpong ang panambahan. Yeah? Bibigyan tayo ng totoong pastora. So, ibig sabihin, may nag-work sa atin yung kung sinuseryoso natin yung pagiging Diyos ni Lord Jesus Christ sa atin. Yung sinususog natin na, Lord, naway mag-work ang Holy Spirit na isinin niyo sa atin. So, magkaroon ng connectivity ang spiritual man ko, kaluluwa ko sa Holy Spirit ninyo na magawa kong kontrolin ang aking katawang lupa, higit sa akin ang puso at isipan at dila. So, no? Baka mahawa ka sa Kanya at mabulit ka sa ganoong pag-uugali. Yun ang nalalabanggit natin. Mahawa at madali mahawa yung mga negatibo. Kasi undas pa papasok sa masaya to masaya to dito. Gaya na lang pag-tusmisan. Diba? Sa atin nakakilala, against tayo parang masakit sa tinga. Pero kung mahina pananampalataya mo at nandali ka doon sa mga kasama, matutuwa ka masarap pag-usapan. Di ba ngayon sa social media, pinagkakakitaan na ngayon ang chismis about sa magbablog ka, itatampok mo isang tao, sisiraan mo yung tao para kumita ka sa pagbablog mo. So, double purpose yung paggawa ng kasalanan about social media. So, nakakalungkot pag gano'n. Di ba maraming mga vloggers na kinakasuhan na ngayon, dahil sinisira nila yung gusto na sarain. So, nakakalungkot. So, kaya kung paano kagaya ng dalawang klase ng uri ng tao, kakilala kayo, dapat yung kung nataniman tayo ng mga mensahe ni God, dapat sinasapay ko talaga natin ito. Hindi lang natin pinapakikinggan. Kaya di ba natanggit mo kanina na hindi wala kang maintindihan sa preaching. So, yung gano'n, di ba tayo? Dapat susuruin po talaga natin, ano ba yung kataling mensahe? So, gano'n di ba? Ano ba dapat pinarating sa akin ng mensahe? So ayun, and then, punta tayo sa Proverbs 14:7. Iwasan mo makisama sa mga tao, mang-mang, o diba? Kasi pag naging sumama tayo, magiging bubo rin tayo. Sa walang bubo, tanga meron. Marami. Kasi sabi nila, sa pagiging tanga, alam mo nang mali ba't pinupokus mo pa, sumasama ka pa sa mali? Ayaw pag-anahin ang iyong kaisipan, di ba? So, hindi mo mapag-aralan yung mga nangyayari sa iyong paligid. So, bakit nakikipag-ugnayan ka pa doon sa mga negatibong tao? So, now, pagkat sa kanila ay walang may napupulot na kaalaman. So, magiging tanga talaga tayo pag gano'n ang naging senaryo. So, kung ang hinanap natin ay nakakilala kay God, kaya sabi natin, mas maganda kausap si
Mr. Dorothy, ang winobro sa iyo, aray sa Oliver, mas maganda yun. Mas maganda yung mga nakikilala tayo na ito magiging, sige magpupunan tayo rito, pero pinag-usapan natin tungkol kay God. So, again, ang ginagawa natin sa labas, baga nagkakaroon ng bonding, sigad pa rin ang pinagmamalaki natin sa bawat isa sa atin. Ito sa mga nakakapakingit. So, at salamat din at napaglalabaran natin yung social media about sa gawa ni Zita. Dahil yun na ilalive natin yung pinag-aalala natin sa Holy Bible. Kaya sinisyon ng mga ini-exhort ng Messiah. At talagang pinagpasalamat kay Pastor Irene, kay God, nagagamit sila sa pag-i-exhort nila ng Messiah tuwing umaga. Nalalabanan nila yung gawa ng Satan about social media. So yun pinakamahalaga eh. So kung nagagamit ni Satan yung social media, mas magagamit tigad ito. So na ating posisyon ng high-tech na nga tayo yung pag-i-evangelize yun. Diba? So nabanggit natin, nakapag-evangelize tayo sa social media. Facebook, Messenger at WhatsApp. Nagagamit natin. So sa pamagitan yun, hindi tayo nakawala tayo sa pag-iintangan natin, pag-iimamang natin. So, doon tayo napagbabagyan natin yung deception Satan sa atin. Yung maraming ginagamit sa atin, Satan, kaya hindi pa natin nakakilala tayo. At hindi gagamit ang natawag ko kanito nung nakaraan. So, yun. Number 5. Brother 16:29. Ang taong maraas ay dumadaya sa kanyang kapwa. Diba? Kapag naman ito dadayain ang ating kaisipan para lamang matangay nila tayo. Lagay mo na nangyayari din sa Pinas. Diba? Kunting lang, susulsulan. Diba? Ito sinasabi na huwag kang magpadala. Ba't nasusulan? Alam mo di ba yung nagsusulsul? Pakipira yun eh. Bayad yun eh. Bayad. Mga vlogger, mga sikat na vlogger yun. Kasi mo yung OFW, may umaasa sa iyo. Anong pinunta mo? Anong pinunta natin sa media o sa mga bansa? Di ba mag-survive na pangangailangan ng pamilya natin? Ibig sabihin, gumagawa pa na sila ng dahilan na sisirain yung communication ng pamilya, ng OFW. Sino magagaling mo? Ba't hindi kayo nakabata? Kailangan namin ito. So, nagiging double ang trigger ni Satan kung talaga pagsusumayin natin. Nagiging double talaga ang trigger ni Satan. So, hindi tayo mapag-aral, tika na. Mali na. So, iyon ang mga pandaraya. Natutuwa sila doon. Kaya sabi natin, pinagtakot-tao nila ang pagawa ng kasalanan at social media. Kaya doon, nasasabi, nagiging prideful talaga ang mundo ngayon. Bakit ka mo? About sa technology. Sino may gawa ng technology? Matatalino po ito. Nakabase po sila sa Europe countries. So, tanong ko pa gano'n. Pero, pasalamat tayo kasi hinayaan talaga ni God yun. Kaya nasa propesya talaga yun. Sabi nga natin, ang mundo ng ating ginagawa na nasa last part na ng time and nasa book of Revelation na. So, pasalamat at nangyayari yung mga ganong scenario. Kaya sabi nga ni God, huwag kayong mabahala sa iyong matutungayan. So, gano'n. Kung tayo nakatuning agad, mangyayari na natin. Pero sa akin, ano na tayo, normal na sa atin yung mga ganun. Dahil alam natin, gano'n, may Panginoon ako may mag-iingat sa atin. So, ibig sabihin, lahat ng ating mga kinikis, sinasalig natin kay Lord Jesus. So, Kawikaan 17:4. Ang taong masama ay gustong makinig sa kapwa niya masama, di ba? May kasabihin niya, paano mag-aakay isang bulag sa isang bulag? Di ba dapat isang bulag at isang may paningin, maaakay niya. So, then, at ang taong sinungaling ay gustong makinig sa kapwa sinungaling, o di ba? Triple sinungaling na sila ngayon. So, tinanong mo sa gandang magandang samahan ng mga hindi nakakilala kasi masaya nga eh. Ang deception kasi ni Satan, gusto ni Satan maging masaya ka. Kasi pinagagawa ko sa iyo. So, nakakarugot, gano'n. Kaya kung tayo nakakilala na ay magkaroon natin ng limitation sa sige, kung nakakilala ko tayo matakot sitahin natin, ika lang, makakatira natin.
hindi na maganda yung ano eh, ibig sabihin. Na-release na yung mga binibigkas yung salita. Diba sabi nga natin eh, mas maganda mag-talk. I-talk mo yung pagkakasala mo sa nakakarami. Nasa may sayang ka din. Huwag mo itutok yung pagkakasala ng kapwa mo. Kaya yung malaking kasalanan. Okay, with suspect. So, mas maganda, at ang taong sinungaling ay gusto makinig sa kapwa sinungaling. So, kaya dito, nagiging masaya sila sa mga negatibo ang pinag-uusapan. Okay, dito naman ay talagang tumitimo yung pagiging deceptionist sila. Pero ba't kung tayo ay talagang sinususog na talaga natin sila, may paglalabanan natin. At tayo rin magagamit sa kanila. May lalapit natin sila. Kaya mas maganda tayo ang magwagi sa kanila. At hindi sila magwagi sa atin. So yun ang ano. Kaya, akala ko, pag gano'n kasi may mga kapakirasyon na magaling masasaktan eh. So, negatibo natin sa kanila. Pero kung uunawain natin mga mensahe ni God, positibo sa atin. So yun ang ano. So yun lang po, maraming salamat. Wala na akong conclusion. Ano conclusion? Nalimutan ko Normally, kasi maganda yung exhort ni actually, nabanggit ko na rin kanina yung mga ang akala kasi ng isang Kristiyano, in general, na napakataas ng kanyang pananampalataya, ang tingin niya is indispensable po siya. Na walang pwede mong tumalo ng kanyang pananampalataya. Ang problema is, ang Bible kasi napakadaming warning regarding do sa mga taong hindi magandang karakter. Corrupt person ang pinakala po doon. Kaya nga lagi tayo pinaiiwas sa ating Panginoon. Ang dami yan, di ba? Sinabi yan, be not conform to the pattern of this world. Sabi yan, corrupt companion, corrupt characters. Marami pong warning. Bad companions, corrupt characters. Ang problema, hindi tayo natututo. Now, we keep on being together doon sa mga taong na supposed to be, na hindi natin dapat nakahalupin na. Hindi naman sinasabi na totally iwasan po natin. No? Pero dapat tayo po, binigyan tayo ng discerning spirit ng ating Panginoon, binigyan tayo ng knowledge ng ating Panginoon. Pag alam mo ang kasama mo na is hindi na maganda. At yung binabagay ko siya, ito sumasama, nakikipagkwentuhan, di wala nang makukuha niya. Dapat sa ganun palang alaga, sandali po, kung sinisira nito yung aking you have to stop it. No, yun yung aking advice ko sa aking anak, sabi ko sa kanya, pagka, stop mo na. Kasi wala kang makukuha eh. Wala kang spiritual, moral, at mental na makukuha. So what's the purpose of being with them? No? Tinatangay lang po bawal sa po sa atin. Kaya wala pong depensa din natin na indispensable po tayo. At madalas po nabibitag tayo sa ganyan. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi personal experience ko yan eh. Talaga nangyari sa akin. When I accept the Lord Jesus Christ, talagang po hindi ko may iwasan, pero talagang nag-distance ako sa mga kaibigan ko. Kasi mga kaibigan ko, ang happenings lang naman yan, manginom, mampasto, sumagano, yun ang happenings nila eh, yun ang katuwaan nila. Bakit ako makikipag-joy sa kanila? Samantalang may kapatid ako na nakapagbibigay sa akin ng spiritual feeding. So ganoon po talaga, one time lang po na nangyari ko sa napagit yung lalaki. No? One time lang po na nakisama muli ako sa kanila at hindi ko alam kung pinipin na po pala akong hinatakbo. See, look at this, the instrument ng kaaway. Sisimulan ka lang niya sa bagay na wala naman yan, konti lang naman, nakisama ka lang sa kanila. Pero hindi natin alam na nabitay na po na tayo. Maingat po tayo lagi. Ako po, nagkaroon ako ng maturity po, glory to God, sapagkat ang mga kasama ko po ng araw. Deacons, elder, yan yung mga nag-mentor sa akin ng araw. Kaya naiwas po ako sa mga kaibigan ko, at dito po ako talagang bata pa lang kami, sabi sa pananampalataya, talagang napakalaki ng spiritual feeding sa buhay ko namin. Napakalakas po, napakabilis po ng aking pong pag-involve sa atin po, Panginoon. Why? Kasi kilala ko yung mga kasama ko. Yung mga kasama ko na walang ginawa ko doon po ng spiritual feeding. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga kasama ko sa Sister. Kasi hindi po titigil yung puro yung spiritual feeding. At kung yan mga kasama mo talaga, ma-occupy yung isipan mo. At lalo kang lalagot, malalaman mo talaga kung ano yung calling sa iyo ng ating. So again, napakaganda po yan. Let us start
analyze everything, i-design po natin. Pag yung mga katulong, iwasan po natin. Hindi lang po yung mga unbeliever. Even sa mga may Kristiyano Yes. na hindi po magandang buka. Dapat po, sitahin natin, kung hindi mo masisita, o correctin po natin, kung hindi mako-correct. Then that's it. Mag-distance po tayo para hindi po tayo mahawan po ng Spirit. Yun po. I-share ko lang po yung meron kasi bad and good. Kasi, siyempre, yung sa akin naman na naging aral ko naman sa dating bilang pagpasok ng isang Kristiyano. Kasi, siya din naging dahilan, ba't medyo kahit pa paano, nakakainak talaga ako din. Pero may time din talaga na nung siya, umakay sa akin, pero nung napansin kong mali, nakalerto ako. Pero yung na ngayon na, wala na talaga, nadala talaga ako. Yun yung pagkakamali na, kahit naman hanggang ngayon po, lagi kong hinahan sa sarili ko na, yung kasi, dahil siguro yung emotion kasi, doon kasi talaga may manong yung emotion. Kaya nung natutunan ko na talagang may Holy Spirit na nagsabi talaga, kung tama pa ba yung ginagawa. Hanggang ngayon talaga, siya talaga yung inano ko talaga na, kung hindi mo ako pinaalalahanan that time, asan kaya ako ngayon? Yun talaga yung lagi kong inano. Pero sabi ko na, salamat sa Holy Spirit, kasi kung hindi niya rin ako ginising, wala, maliligaw talaga ako sa gawain ng Panginoon. Kasi wala, tangay talaga eh. Kasi nung naano ko talaga yung kumbo, kahit ako nangilabot talaga ako. Umiyak talaga. Sabi ko, paano nangyari na pumasok ako sa sariling banga? Kapag ako na talagang pumasok, bakit hindi ako umalis? Samantalang may nag-warning na sa akin. Sabi ko sa kanya, ibig sabihin, may lesson to sa akin. Kasi dyan kasi talaga akong mahina, yung emosyon. Makuha mo lang yung kiliti ko, tiwala na ako sa kaibigan na kita. Yun ang lagi ko minano. Kaya sa lagi ko sinasabi na, sabi ng ni Jet, labas-labas nga, punta ka sa court kasi makilala ka, sabi ko, controlling ko muna sarili ko. Hanggat maaari, ko muna sarili ko. Mas maganda na medyo mag-iwas, maganda na yung Holy Spirit na yung grow talaga ng pananampalataya, kailangan mo nang palakasin. Sabi ko, kung kailan ako handa, lalabas ako sa bahay na to. Sabi niya, sige kung yan ang plano mo. Sabi ko, hindi ko plano. Nantay ko pa yung decision ng Panginoon. Kasi mabilis talaga ako madala. Mabilis talaga. Kasi kahit na mga sa Friday, pag nagbabasketball sila, minsan napapaisip ko, pag ito na naman may kasama na naman ako dito, iba na naman itong na barkada, iba na naman ang kaibigan. Ang tanong, kung ako matatangay o siya nga matatangay. Pero praise God kasi naman ang kasama ko doon, isa rin siyang Kristiyano. Kaya sabi ko, sige lang Lord, hanggat kaya kong iyan mo sa akin, Panginoon mo, kung paano ko ba talaga kontrolin yung sarili ko, paano ba kung nilapis ng tao. Kasi kapag hindi ka talaga marunong kumilapis talaga, wala talaga. Believe lang din talaga ako sa buhay ni Kuya Jeff. Kasi siya, mabilis talaga siyang maka-amoy pas. Mabilis talaga niya, lagi na sinasabi wag. Kasi ngayon nga, nabarkada niya, sabi niya ng dati, kung hindi dahil sa mga kaibigan ko na to, si brother Rodolfo, siya talaga yung parang elder sa amin. Bro, ganyan, yung Bible, ganito yung sabi sa Biblia, ganito yung sa Biblia. Lagi talaga yan sa Biblia. Hanggang parang nagka-interest kami sa kanila, hanggang nagkaguto-guto, kumakain sa bahay, share ng God. Hanggang katagalan, siguro na na talaga yung isa, nag-ano na talaga siya ng dito pwede. Hinakatak niya na si Jet na, huwag ka masyadong magpapa-under. Hindi lang ka, pwede naman uminom, pwede naman magano. Pero siya talaga mismo na gano'n, hindi. Matagal ko nang binitawan yun. Simula nung sa damang. Kaya sabi ko, ang galing mo. Sa dati na ikaw yung sa akin, pero yung mo ngayon talagang napaka-strong mo. Kaya sabi ko sana magkaroon ako ng ganyan na kaisipan na mabilis makaano talaga ng tao na wala itong magaganda may dudulot sa akin. Sabi ko, Lord, yan naman sa akin yung ganyang mindset. Kaya glory to God ngayon dahil
dahil din dun sa paggising niya sa akin, mas lalo pa akong gusto ko talagang matutupay yung mga salita ng Panginoon. Lagi kong inaano na pag Huwebes, ano na ngayon, may prayer meeting na. Every morning, pag nagising ako, minsan tanghali. Kaya nasishare ko tanghali pas. Hindi na ako nag-good morning. Pag nagkakape ako, lagi ako nagpapanood. Pag hindi ko naintindihan, balik ko na naman ulit. Binabalik ko binabalik hanggang isinishare ko. Kahit naman sa kapatid ko, lagi kong sinishare sa kanila. Kaya mas mainam talaga na mas magandang wala kang kaibigan. Para sa akin. Maganda na wala kang kaibigan. Marami kang kakilala, pero wala kang kaibigan. Mas maganda yun para sa akin. Kasi nadalaan ako eh. Isa lang talaga na tao ang best friend ko na hanggang ngayon pas. Since first year high school, yun lang talaga yung hindi siya nag-dismiss. Kahit nasa Pilipinas na may nangyayari, hindi niya talaga sinasabi. Basta lagi niya sinasabi, hanggat nasa mabuting best, support ako sa iyo. Pero pag hindi talaga maganda, hindi talaga kita support na. Yun hanggang ngayon, kahit malayo kami, yun lagi niyang sinasabi, ikaw ganyan ka, pag-ingatan mo yung sarili mo dyan. Malayo ako, malayo ka sa akin. Kaya glory to God, dahil kahit paano kung may problema ko sa pero pag dito sa personal, bala na walang kaibigan. Glory to God. Guide. Maganda na may kakilala ka, lang best friend, yun na lang. Pero ang tunay na best friend lang natin ay Lord. yung Panginoon na yun. Kasi talagang hindi ka talaga yung chichismis ng Lord. At saka yung problema mo, kukunin niya pa sa'yo. Hindi ka lang niya i-comfort, kukunin niya talaga yun. So, napakaganda po ng reminder sa bawat isa sa atin. Actually, si Satan, wala siyang problema kung Kristiyano ka. For as long na nagagamit ka niya para magawa pa niya yung mission niya. Yung dila mo, Kristiyano kang naturingan, dila mo hindi Kristiyano, dapat kapag born again ka sinabi, pati dila nabubulongin. Nababago din, nakokontrol, sa pananalita, sa lahat, no? Meron kong makikita, Kristiyano na, labas ang dibdib, diba? Pati sa pananamit, kaya nga new creation, bago na lahat. Babantayan natin yung pananamit, yung pananalita, yung paano tayong bumilos, babantayan po natin. At saka tama yun, sa pagpumunta ka sa iglesia, hindi ka pumunta dito para maghanap ng kaibigan. Kasi kapag naganap ka ng kaibigan, you are already in trouble. Bakit? Pag wala na yung kaibigan mo, mawawala ka na rin. O pagka yung kaibigan mo, medyo may nakaaway, ayaw dumalo, pati ikaw dawin. Huwag ka na rin huwag ka na munang dumalo dyan. Kasi nahihisak kayo kwan-kwan. Limited ka na rin. Pag galit siya dun sa isa, kailangan galit ka rin doon. Diba? So ito yung hindi talaga, ako, kung makapansin nyo kami ni Pastor Bernard, wala kaming best friend, wala kaming mga kaibigan dito sa iglesia. Kapatiran. Okay? Yun yung word natin dito, kapatiran. Kasi pag kaibigan, madalas yan bias. Kaya mali yung kaibigan mo, sa kaibigan ka pa, kakampi. No? Pastor na nga ang nagsasabi sa messages pag sinabi ng kaibigan. Ganyan, punta tayo dito. Susunod ka pa din sa kaibigan mo. So kami po, kung napapansin nyo, hindi naman kami sa mapili. Baka sabihin nila, mapili kasi hindi kami mayaman, hindi kami edukado, hindi kami ganito, hindi kami ganito. No. Ang pinakadahilan, bakit? Kasi ginagard namin yung puso namin. Ayaw din namin maging bias. Kunwari, nagkamali kapag, di ba, hindi ka namin masapagsabihan katulad ng iba. Hindi pwede yun. Kasi tinawag na kaming pastor diba? Lahat yan kapatiran, lahat yan mga aakayin mo sa mabuti. So kung may special kang tinuturing, diba? So, masasabi, yan, close yan kay ate ganyan. Ay, si ganito, ganyan na. Diba? Kaya bakit siya, hindi sinisita. Mali naman siya, hindi sinisita. So kami po, hanggat maaari, ayaw namin. Ibig sabihin, no favoritism. Ayaw. Maging leader.
Lahat yan pantay-pantay. So, syempre, may mga kapatiran naman talagang palaging mong nakakausap. Kasi yung confidence nila sa iyo, napapalapit yung loob mo doon. But it doesn't necessarily mean na kaibigan mo yun. Kapatiran. Tandaan po natin, pag pumunta tayo sa iglesia, hindi po barkadahan, hindi kaibigan, kung hindi relasyon, dapat ang i-build natin sa Panginoon. Okay. Number 1 po sa Panginoon, para yung focus natin sa Kanya. At yun nga, nasabi na po natin na walang problema si Satan. Kung palagi ka nag-church, palagi ka nag-worship, palagi kang present, pero hindi nababago yung buhay mo. Yung mga kasama mo, yung pa din, di ba? Kasi, bago ka lang nila lang, dapat nasiseparate ka dun sa mga kaibigan mo hindi mabubuti. Kasi paano ko, mga dahilan ng iba, palusot lang talaga eh. Paano ko mawin kung hindi ko siya kakaibiganin? Kapatid, tingnan mo muna, kaya mo ba? Ikaw nga yung natatangay. Diba? Kung ikaw ay natatangay, nakikita ng pastor yan. No? Kung sila yung natatangay mo, hindi ka pagbabawalan. Pero dito po wala tayong sinisita. Huwag mo samahan yan. Wala pa kaming sinabi ng gano'n. Ha? Wala pong gano'n. Kasi ang sa amin, patuloy din namin i-preach, nasa sa inyo po yun para mag-grow, para mag-decision. Hindi po namin kukontrolin ang mga buhay ninyo. Kasi maging ang Diyos, hindi nagko-control. No? Palagi po yung free will natin nandiyan binibigay ng Panginoon. Ikaw ang magdesisyon. Pupurihin ko ba ang Diyos o ang kaibigan ko? Diba? Ibibigay ko ba ang kalwalhatian sa Panginoon o sa sarili ko? Ano bang pinaka-purpose ko dito sa pagsimba nito? Sabi nga ni Pastor, diba? Nagsimba ka na lang din. Diba? Lubos-lubosin mo na. Diba? Kumbaga, tinanggal mo na nga yung pagmumura. Tanggalin mo na rin pagsisinungaling. Diba? Pag tinanggal mo pagsisinungaling, tanggalin mo na rin pagchichismis. Diba? Tanggalin mo na rin yung pandalait sa kapwa. Tanggalin mo na rin yung paghuhusga sa kapwa. Kasi wala naman talagang pwedeng humusga kundi ang Panginoon sa Kristo. Ang ating Panginoon sa last day, siya lamang po talaga ang nakakaalam ng puso ng tao. Tayo, sabi nga natin, na-witness ng natin kasi yun ang nakikita natin. O tingnan mo, magbubulungan na naman doon. Siyempre, masasabi namin hindi ka pa talaga submitted sa Panginoon kasi nakikita na naman, nagbubulungan na naman sila doon. Kampi-kampihan na naman sila doon. Diba? Ito rin po yung hindi maganda kapag may kaibigan ka sa iglesia, nagkakaroon ng division. At ayaw ng Panginoon na may division. Dapat unity. One baptism, one spirit, one one Lord, and one church. So, one lang, isa lang, yun lang ang purpose natin. Hindi po, kaya kung mapapansin nyo, di ba? Doon pa sa kabila, pag mag-aaya sila, palagi ko sasabihin kay Bert, ayaw. Palaging ayaw. Kaya nga hindi na ako inaalok ni Kuya doon. Si Pastor Bernard ang laging pinakausap. Kasi ako laging ayaw. Kasi nakikita ko kasi kung ano yung purpose, kung ano yung usapan doon. Hindi nakakalugod sa Panginoon. Ang sabi nga, resist the devil, submit unto God, resist the devil, and we will flee from you. Paano mo mariresist kung ikaw palagi ka naman kasama niyo? Diba? Refuse any form of evil. Ano mang itsura niyan, no? Kahit mukha pa siyang masaya, kung hindi makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, wag. Kaya nga sabi ko palagi, hindi lahat ng masaya tama. Dapat, tama yung ginagawa natin para maging masaya. Yung po palagi ang ating maging motto. No? Kasi masaya dun eh. Punta tayo dun kasi ganito masaya. I don't care kung masaya ka. Kung yan ay makakapagpalayo sa Panginoong Jesucristo, hindi mo ko mapapasama dyan. Ay, napaka-KJ naman ni Pastora. I don't care. Kahit sabihin mong KJ ako, wala akong pakialam. Ang akin, mapapurihan ko ang Panginoon. At saka, hindi ako matangay. Hindi ako ang matangay, kundi dapat ako yung nagtatangay sa mga tao. So, kung ang conversation, makikinig at makikinig po ako. Pero palagi madidinig at the end, pag-pray natin. Mahalin pa rin natin.
Kasi, eto yung pagkatawag sa atin, eh. Mahalin, no, na akayin ng mga tao sa kaligtasan. Tsaka, palagi ko na ituturo, yung battle natin is not against flesh and blood. Hindi yung taong yan ang kaaway mo, kundi yung spirito nasa sa kanya. So, nandoon pa rin po, pinagpapray pa rin natin yung mga kapatid natin na medyo naglaylo, nawa ay makapalit sila. Kasi hindi sila, merong spirit of oppression na tayong mga nakaranas noon before, di ba? Tayong mga lumaya na nagkaroon ng deliverance, dapat mas naiintindihan natin sila eh. Kasi bakit nila nagagawa yun? Siyempre nandun yung agreement nila, free will. Pero malakas na kasi, mula pagkabata pa, ando doon eh, may oppression. Kaya nahihirapan sila. So, tulungan natin, abutin natin. No? Tapos sinabi ni Kuya, ito yung word na maganda eh, sa Proverbs 27 verse 17. An iron sharpens iron. One man sharpens another. So, kung matalino kausap mo, matalino ka. Kung chismosa kausap mo, magiging chismosa ka din. Kung dati kang tahimik, magiging madaldal ka din. No? Mas madadal pero sa to. Kung ano yung, tas yung topic, ewan ko. Ewan ko na. Kaya kung mapapasin nyo, biglang nawawala ako sa upukan, di ba? Okay, pag umpisa yan, pag yun, napansin ko, ano na, makikita nyo, nadi-disappear na ako yan. Kasi po, hindi talaga maganda. Kahit naman na sa family namin, ganun din ako. Kung nakikisaya na, kwento, pero pag nakita kong hindi na ano, hindi na tayo. Ano, nasa yung susi, okay, magpaparamdam ako, lalabas na yung susi ng kotse, uwi na kami. Kasi alam na nila. At saka alam nila pagka nandoon kanina pastor din. Bawal na naman ang inom. Hindi masaya. Ako, nagtatampo talaga ako sa mga kapatid ko minsan, mga pamangkin ko. Kasi pag walang alak, hindi sila masaya. Sabi ko, ilang araw lang ako nandito. Ilang araw nilang ako papasyalan. Ilang oras lang. Hindi kayo masaya na nakita niyo ako pag walang inuman. Pag inuman kayo, kayo ka lang nag-uupukan. Ako nga yung dinalaw niyo eh. Ako dapat yung kausap niyo. Eh kayo nag-iinom kayo magkukwentuhan, di ba? Eh palagi na nga kayo magkakasama. Buong taon na magkakasama kayo eh. Kami isang buwan lang kami uuwi. Hindi pa nga makumpleto yung buong araw na magkasama tayo kasi nagmamadali yung ibang mga. Naghanda ako magpagkain para magkasama-sama tayo. Tapos gano'n yung ano, di ba? Hindi masaya. So gano'n din dito. Pumunta tayo dito para sa Panginoon. Kung nag-utukan tayo at hindi ang Panginoon ang pinag-uusapan natin, ano talaga yung mararamdaman ng Panginoon? Di ba? So, yun lang naman po yung logic minsan ganito talaga natin. Pumunta ka para sa Panginoon. Dapat, hanggang matapos, Panginoon ang siyang binibigyan mo ng Panginoon. So, yun po. Okay? Wala, okay na. Okay na. Okay. At tayo ay ngayon ay 4. Pinakalaan natin ng maramihan ngayon. Of course. Pag-iwalay-walay mo at para ma-try natin. Ako nakapag-pray na ako. Yeah. Hindayin mo ang distribution. Pag nagtuhay, ganun ano. Nakalimutan ko na yung ano eh, paano mag-bilat. Ano ba yan? Ano ba yan? Parang sabog-sabog. Parang wala akong nagsusunod ng prayer request natin. Dapat tanggalin na ito. Dapat Yan pagka, sa sound, nilagyan mo siya ng prayer request. Ayaw naman si Matipag sila. Hindi, announce lang. Dapat trabaho na ngayon yan. Actually. Pinagpapano ako ang gumawa ng video para sa mga insiders. Yes, O Lord. Patuloy na maging excited sa paglapit namin sa iyo. Hallelujah. Sa Panginoon, ang sabi mo, those who hunger for the righteousness, I Yes, O God. feed mo, you're going to fill them with good and satisfy them with good things. Kaya Lord, hayaan mo sa
paglapit namin sa iyo ay isasatisfy mo kami sa lahat ng prayer request na itinaas namin sa inyo, maging ang mga personal na prayer namin, mga pinaka-secret, deepest secret na prayer na hinihiling namin sa iyo. If it's according to your will, Panginoon, inaangkin na po namin ito. At maraming salamat, Lord God. We are please send the angels, Panginoon, upang i-deliver ang mga answered prayer namin. Ngayon din, we send the angel before, Panginoon, kay Kuya Rega na magbabiyahe sa araw. Yes, salamat, Panginoon. Send the angels before ng kanyang mga dadaanan hanggang sa kanyang likuran. Panginoon, ang sasakyan na kanyang sasakyan mula sa aeroplano hanggang sa pagbaba, hanggang sa papunta sa kanyang probinsya. Lord, pakaingatan mo po siya, Panginoon, at ma-enjoy niya ang buong bakasyon niya. Magamit po kapaki-pakinabang ang kanyang vacation in the name of Jesus. Gayon din po, Panginoon, maraming salamat sa mga itinaas namin mga prayer item, sa lahat ng may karamdaman. We speak healing, O God, in Jesus' name. Lord, walang mga klase ng karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. So we speak healing over infirmities and every kind of diseases in Jesus' name. And Lord, sa lahat ng nag-pray for job opportunity, pagtaas ng sahod, makahanap ng ibang trabaho, magkaroon ng mga dokumento. Lord, we pray, Panginoon, ikaw po siyang tumugon sa lahat ng mga prayer dito. You are a God that provides in Jesus' name, O Lord God, our Jehovah Jireh. Kaya Lord, lahat ng aming pangangailangan, ikaw po ang tumugon. Sa lahat, Panginoon, na may mga problema, mga kabigatan sa mga puso nila, Lord, salamat. Maraming salamat at nandiyan ka. Ito po ang katutunan ng bawat panalangin namin. Sinabi mo, Panginoon, you are the very help in times of need. Kaya Panginoon, sa iyo kami patuloy na lalapit sapagkat alam namin sa iyong mga kamay ay laging may katutunan at laging may tulong kaming inaasahan. Salamat po sa lahat, Panginoon, nang nagpa-pray ng kaayusan ng kanilang mga relationship. Ano man po ito, Panginoon, we pray, Panginoon, na ikaw ang siyang tumugon sa mga panalangin nila, especially, Panginoon, kung sila may kalooban at naayon sa iyong sa mga purpose mo sa bawat buhay namin. Be it unto us, O God, according to your will and purposes, O Lord God, at hayaan mo, Lord God, na patibayin mo kami sa aming pananampalataya upang, Panginoon, hindi kami matangay ng kaaway at muli, Panginoon, magamit ang aming mga katawan para sa mga unrighteous things, Lord God. Lord, we reject every form of evil sa bawat buhay namin. Lord, we prefer, Panginoon, na ma-exalt ka lang sa bawat buhay namin. Ikaw lang madakila namin, O Lord. We reject, Panginoon, na ma-exalt namin ang adultery, ma-exalt namin ang gossiping, ang huhusga ng kapwa namin, yung init ng ulo, yung walang pasensya. Lord, we rebuke them, O Lord, in the name of Jesus. At hayaan mo, Lord, na yung katawan namin ito, Panginoon, maging kaisipan namin ay patuloy na sa iyo lang namin na i-dedicate, O Lord, masakit namin ang aming mga puso sa iyo, Lord, in Jesus' name. Lord, sa lahat, Panginoon, ang mga pamilya namin na hanggang ngayon ay hindi pa tumatanggap, Panginoon, sa iyo, O Lord God. Lord, hindi kami titigil ng panalangin. Patuloy po namin idudulog ang buong pamilya namin na mga Panginoon ay magkaroon ng pagbukas ng puso nila, ng kanilang pananamit, ng kanilang mga mata, ng kanilang spiritual understanding upang maunawaan nila ang mga salitang ibinabahagi po namin, O Lord God. Hindi po kami mananawa na patuloy na bahaginan sila ng mabuting balita. At Lord, kung dumarating sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay nabitin namin kami nababastos, Lord, pagtibayin mo, Panginoon, ang aming mga puso at mag-magnify lang, Panginoon, yung ginawa mo sa buhay namin, yung kaligtasang naranasan namin, yung kapayapaan meron kami, yung pag-ibig na meron ka para sa amin, ang siya rin, Panginoon, maibigay namin sa kanila. Continually give us a compassionate heart, O Lord God, maging mapagpatawad, maging mapangunawa sa mga tao, Panginoon, nakapaligid sa amin. Lord, we pray, Panginoon, sa mga kapatid namin na hindi na namin masyadong nakikita. Lord, we pray for Ate
Lovely, kay Yes, Lord. Ate Myla, Yes, Lord. maging kay Ate Chris, Amen. Lord, kay Ate Renalyn, at sa iba pa, Panginoon, ng mga kapatiran na hindi namin matandaan ang mga pangalan. Lord, we pray, Panginoon, ikaw po, Panginoon, muling magdala sa kanila sa iglesia ito. At magdagdag ka pa, Panginoon, ng mga kaluluwa na magagamit, Panginoon, hindi na mailalapit namin, Panginoon, sa iyong upasan. At gayon din, Panginoon, ay maging dedicated ang bawat isa, Panginoon, sa pag-evangelize, Panginoon, sa pagkakito naman ang pagkatawag mo sa amin. Hindi para lumaki ang aming iglesia, kundi, Panginoon, pagkampalan namin yung pagkatawag mo sa amin, yung maging evangelist, to proclaim your gospel, Panginoon, at maipahayag namin, Panginoon, ang dakilang gawa mo sa bawat buhay namin. Maraming salamat po, Lord God, at tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, si Kuya Aldrin, kung ano man ang problema ang pinagdadaanan niya, sa iyo pong mga mapagpalang kamay, Panginoon, namin pinagkakatiwala. Ang buhay, Panginoon, ni Ate Riza, at yung problema niya sa kanyang asawa, Lord, we pray, Panginoon, na magkaroon ng kaliwanagan ng isipan ng asawa ni Ate Rizabeth, O Lord, in the name of Jesus. Gamitin mo nga, Panginoon, si Pastor Cesar, na nakontak na ni Pastor Bernard, Panginoon, na makapag-minister sa kanila, ma-evangelize sila sa mas mabilis na kaparaanan, O Lord, in the name of Jesus, at maayos na, Panginoon, ang kanilang mga sitwasyon, at ang kanilang mga relationship, O Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, si Sister Dorothy, Panginoon, pagdating mo sa bayan, hindi po kami mawawalan ng pag-asa. Alam po namin ang Yes, O God. sa iglesia ito, O God, in the name of Jesus. Sa music ministry namin, O Lord God, alam po namin na kung hindi po ganun ka-professional ang mga music ministers namin pagdating sa pag-aawit, but Lord, yung mga puso nila, Panginoon, ang siyang tingnan mo, at nakikita mo kung paano kami nagkakapurihan sa bawat Friday, Panginoon, na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng presensya mo, ang bawat awitan namin. Lord, patuloy mo silang pagtibayin at gamitin mo silang mightily, Panginoon, na magbigyan ng kapurihan ang iyong dakilang pangalan. Maging po, Panginoon, ang plano namin para sa iglesia nito, ang pagpapalawak ng lugar na ito, Lord God. Sa'yo namin pinagkakatiwala ang lahat ng gastusin na kakailanganin namin, Lord God. At patuloy din, Panginoon, tinataas mo sa iyo ang lahat ng pangangailangan ng buong iglesia at ng lahat ng miyembro, Lord God. Financial needs, O God, sa iyo po namin pininiwala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na mayaman, Diyos na may-ari ng langit at ng lupa at ng lahat ng bagay na narito, Lord God, ay sa iyo. At pinag-claim namin, Panginoon, ang iyong mga salita na ikaw ang nagbibigay ng kapangyarihan sa amin upang kami maging mayaman. At Panginoon, ikaw ang nagsabi, ang mga mayayaman ay nag-iipok, ang mga masasamang tao ay nag-iipok ng kayamanan upang ito'y maibigay sa mga righteous, Panginoon, mga banal mo na mga mananampalataya. Lord, we expect, Panginoon, yung blessing na hindi namin maintindihan kung saan nanggagaling, basta alam namin every good and perfect gift ay nanggagaling sa iyong sa kalangitan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, buksan mo ang kalangitan at ang mga durungawan ng langit. Ibuhos mo ang masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo, na walang sukat ikalagyan, Panginoon. Siksik, digdig at umaapaw, Panginoon, ang ini-expect namin na darating sa bawat buhay namin. Tinanggap na namin ito sa pangalan ni Jesus. Tinanggap na namin ito, Lord, we declare in Jesus' name. Lord, maging ang lahat ng katugunan ay tinanggap na namin, we declare in the name of Jesus. And Lord, yung pagkain, Panginoon, namin tatanggapin, pagpalain mo maging kalusugan, kalakasan ng aming mga pisikal na katawan, at kagalingan, Panginoon. Patuloy na, Panginoon, na sa'yo namin kami salamatan, na sa lahat ng oras at pagkakataon ng aming mga oras ng hapagkainan, ikaw ang Diyos na patuloy na magbibigay ng pagkain sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, di kami titigil ng panalangin sapagkat ito ang susi upang mabuksan ang kalangitan at mabigay ang lahat ng aming pangangailangan. Higit pa sa aming inaasahan. Kaya Lord, maraming salamat sa iyo pong papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tapos, Dami pa naman ang sinabi. Ay,
Ha? May lamig pa doon, iba. Unahin mo yung lamig ko.